At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang matinding revelasyon ang yumanig sa publiko ngayong araw matapos ang pagkakabunyag umano ng laglagat sa likod ng isang napakalaking isyu ng korupsyon. Ayon sa ulat, umabot umano sa mahigit 10 bilyong piso ang sangkot sa di umano'y anomalya na inuugnay kay First Lady Lizata Nasmags at COMELEC Commissioner Garcia. Nahuli raw ito sa kamera at ngayon ay patuloy na lumalawak ang investigasyon. Ayon sa mga dokumentong lumabas at video footage na umano'y hawak ng isang whistleblower, may mga transaksyong isinasagawa sa pagitan ng mga pribadong kontraktor at opisyal ng gobyerno na may basbas umano mula sa mataas na opisina. Sa nasabing footage, makikita ang di umano'y aktual na pagbibigay ng komisyon o kickbacks sa isang babaeng kamukha ng First Lady at lalaki na kahawig ni Garcia. Hindi naman nagpaliban ng mga mamamayan at ilang senador na agad na nanawagan ng immediate investigation. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator De Vera kung totoo ang mga ebidensyang ito na marahil ang isa sa pinakamalaking iskandalo sa kasaysayan ng ating bansa. Samantala, itinanggi naman ng kampo ni Ginang Marcos ang akusasyon at tinawag itong isang malicious attack ng mga kalaban sa politika. Habang patuloy ang paglilitawan ng mga impormasyon at posibleng testigo, umaasa ang taong bayan sa isang patas at transparent na proseso. Marami ang nananawagan na hindi dapat palampasin ng ganitong klase ng katulian, lalo pat kung sangkot ang pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Hanggang kailan magbubulag-bulagan ng sistema? Laglagan na nga ba? Abangan natin sa susunod naming mga ulat. At yan nga ang mabalitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Approach to an election na hindi na tayo nagkakaproblema every now and then. Hinimok naman ng dating kongresista na si Bong Suntay ang COMELEC na magsagawa ng investigasyon matapos maranasan ang halos 2 oras na pila dulot ng sirang makina. Kanina pa akong Grabe, 9 o'clock dumating dito, quarter to 12. Kung 2 hours mag-aantay ka, tapos yung boto mo mapupunta lang kay Lito Lapid. 2 hours sa antay mo, sakit sa patos, pumapunta lang kay Kiko Pangilinan yung boto mo. Taklap nga naman talaga nun. Nasa pila pa rin ako. Yung ginalaw ng pila ko, siguro mga kalahati lang. Kalahati lang ang ginalaw. So I expect baka abutin pa ako ng mga alas 2 dito ng hapon bago umabot ako dito sa Butuan. Hindi naman ganun kadami yung tao. So I think there's a problem talaga with the machine. Habang patuloy na binibilang ang boto, nananawagan ang ilang grupo ng transparency sa sistema at accountability mula sa Commission on Elections. Kaya Wala talaga, alam nyo, yung mga ganyang sistema ng COMELEC talagang Kaya COMELEC wag ho kayong magagalit, lalong-lalo na sa mga vlogger. Kung nakukomentuhan ho namin yung mali nyo kasi yan eh. Hindi naman namin mali yan eh. Sabi ko nga, paulit-ulit, ang mga botante, yan ang boss ng COMELEC na dapat binibigyan ng safety, binibigyan ng maginhawang pagboto, yung mga lalong-lalo na yung PWD at mga senior citizen. Nangyayari, tangina, parang kami pa yung nagmamakawa sa inyo. Parang nangyayari, kayo yung boss, kami yung tauhan nyo eh. Kami nga yung bumoboto, kami pa yung nahihirapan, nak ng putya naman. Yan ang hirap sa inyo eh. Tapos pag nasita-sita kayo, magagalit kayo. Ito yung paliwanag ni Chairman George Garcia. Panoorin natin. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa ating halalan hanggang kagabi. Walang tulugan hanggang sa madaling araw kanina dyan sa ating monitoring center sa Chairman's Hall. Gusto ko lang magbigay ng pagliliwanag lang. Saan? May magdodrawing na siya. Madaling araw. Yan tingnan nyo yung drawing. Ang ganda. Leonardo DiCaprio o Imelda Grucheri. O baka ito na yung tatalo sa painting ni sino ba to? Sino ba yung babae nasa painting? Nakalimutan ko. Ito na yung drawing ni Attorney Garcia. Nagkaroon ko noon ng dagbawas o nagkaroon ng pagbabawas ng boto. Una muna gusto kong liwanagin. Ang COMELEC
Wala Ah. kaming pagsusuma total. Ah. Nakita nyo lahat yun. Wala kaming pag-ranking, hindi kami pwedeng gumawa nun. Bawal, sapagkat kami ay kami ang COMELEC and therefore dapat yung official yung pwede namin mailabas na kung sino yung mga number 1, number 2 hanggang number 12, at least sa senador, at sino yung leading halimbawa sa parties. Wala po kayong makikita. Ang makikita nyo po sa Hindi naman na yun yung reklamo ng tao. Yung, saan ka na napunta? website ng COMELEC, real time, ibig sabihin talagang hindi siya kulang sa oras o hindi siya late, kundi real time ay ang result ng mga election returns nang gagaling sa bawat presinto. Oh. Ang bawat isang presinto ay may isang election returns and therefore kung meron kang 93,600 na precincts, dapat may papasok sa aming pong server na 93,600 na precincts, o more or less sabihin na po natin 94,000 na presinto. So wala po. And therefore yung mga lumalabas po na figures na may suma total, may ranking ng kandidato, hindi po sa amin galing yon. Ibang entities po ang pinanggagalingan nun dahil bawal po kami. Sa amin, pwede niyong alamin. Bakit nyo hinahayaan na may ganon? Ay naku po. Alam nyo na palang hindi naman pala sa inyo, bawal sa inyo, ba't yung hinahayaan na may mga rankings? Yung kay Pastor nga lang, anak ng teteng, lahat na lang 42. Buisit na yan. Padala na ba ang presinto ng bayan na to? Ano pa talaga ang boto sa Kita mo, pati yung mic ayaw na sa'yo. Wala. majority? Ayan, good drawing na Ng siya. result. So yung Ang dalawang ganda ito, ng drawing ha. Patingnan natin yung drawing. Ito yung drawing. Unang drawing. Isang square. Anim na bilog. Ayan ha. Yan daw yung balota ha. Ito, manarin natin. Sa inyong machine dyan. Okay. yan ang isang bayan. Okay Po. isang bayan. Puta na, kala ko'y balota. Isang bayan pala daw yan, no? Pagka yan ay nakatapos, yung presintong yan, Okay. pag nakatapos na ng kanyang pagbilang, Okay. mag-iimprenta ng election returns, yung sabi ko nga sa inyo, siyam, at pagkatapos magtatransmit siya ng result. So yung dalawang ito magtatransmit ng result sa COMELEC. COMELEC. Ang tawag po nito servers. Wow, servers. Hindi na pwedeng by verse. O kaya surfers. Okay. Transparency servers COMELEC. Magtatransmit po siya sa PPCRB. PPCRB. Magtatransmit Ang dami palang pinagdadaanan ng boto. Okay. media server. Meron pong majority Bakit na dami? at saka minority. Minority. O yan ay, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ang pagdadaanan. So kung dito pa lang, dyan pa lang sa una, may mangyari ng kabulastugan, edi bawas na. Pangatlo, pangapat, panglima, hanggang panglima, wala na, edi kaltas-kaltas na. Sige, ayan natin siya mag-drawing. So ibig sabihin, ito po, Pasok direct doon. na magtatransmit, pero Municipal Board of Canvasser, Ito, putang na, 7 pa pala, ang dami. MBOC. Okay. O kaya CBOC. Magtatransmit siya dyan, doon, dito, yan, dyan. So therefore, pag nag-transmit siya ng resulta mula senador hanggang konsehal yan, lahat ng yan makakatanggap. Dapat pare-parehas ang natatanggap niya na resulta mula sa presintong yan. So ano naman explanation nyo kung sakali man na yung 3 bilog ay mali ang natanggap at yung 3 ay tama? Anong klaseng ano yun? Anong may explain nyo doon? Tignan natin, baka may explanation naman. Okay, saan na yun? At siyempre, siyempre. magtatransmit niya sa pinakabayan niya, yung canvassing ng pinakabayan niya, para naman sa pagpoproklama, pagkakanvas ng resulta ng kanyang mayor, vice mayor, sangguniang bayan para makapagproklama na sila. Kagabi, madami na pong bayan ang nagproklama ng kanilang mga nanalong mayor. Kagabi pa lang, bago mag 10 o'clock, sapagkat tapos na kaagad sila. So, Hindi naman, butang na, hindi naman na yun yung tinatanong.
Ang kati ng bilbil ko. Hindi naman na yun yung tinatanong, Chairman George eh. Ang in-explain niya rito kung paano yung pagpasok. Mabilis ang pagpasok. Eh, hindi naman na yun yung problema, Chairman George eh. Ang problema doon yung mga overvoting, yung mga paglabas, salpak mo dun sa balota, ibang apelido ang lalabas. Binoto mo Duterte, nagralis ang resibo. Yun yung tinano, layo na nung ginawa mo explanation. Kung itong isang to, natapos, padala rin siya doon. Pupunta na rin daw siya doon. Padala rin po siya dyan. Padala, puta na. Wait Ngayon, lang, kagulo-gulo na. Yung bawat entities na to, yung COMELEC, real-time kami. Kung anong pinadala sa presinto, automatically converted into human-readable data. Kaya nung nakikita nyo kagabi doon sa COMELEC website, nababasa nyo kagad kung anong figures, ano ang boto. Human-readable data. Okay po. Yung pong sa NAMFREL, PPCRB Media, Majority Minority, hindi siya real-time kaagad. Kasi kinakailangang iproseso yung data na natatanggap nila. Kasi pag pinadala yung data, ang data na pinapadala ay ang tawag dyan, machine readable. Butangin na nung silbi nun. Di sana tinanggal nyo na yung mga yan at nirekta na dun sa inyo mismo. Kayo pala yung may data. Anak ko ng titing naman Ang labo mo, sir, Tapos yan na, inamin niya na kapag daw, may muta pa ako. Kapag dumating na daw sa kanila, automatic daw agad, may kita daw natin agad. Ano nga yung nangyaring bawasan? Yun yung tinatanong, pinapaikot mo kami. Kaloko mo, Sir George Garcia eh. So kinakailangang iproseso. So sabihin na po natin na nakapagpadala na ng 2 presinto. So sa first 15 minutes, ang matatanggap ng lahat ng entities, tigda 2 precincts. Okay po. Sa amin, kita nyo kagad yung boto. Dito sa mga entities na to, baka hindi nyo pa kagad makita ang boto. Kasi bakit nga hindi? Kung sa inyo, kita na yung boto, bakit dyan hindi? Gigil ako siya eh. Wala naman palang silbi yan eh. Wala naman palang silbi ang iba na yan. Bakit? Tanga na, sa inyo, COMELEC kayo, sa inyo nakikita na. Tapos doon sa 5 na yon, 1, 2, 3, 4, 5, 5 nga tama. Doon sa 5 bilog na yon, eh hindi pa pala. Ano yun? Ang gulo ni Ang gulo naman ito. Ano rin ko ba ito? Sige, nakakatuwa eh. Baka ma-delay ng konti kasi nga ipaprocess pa nila para maging human readable. Okay. Kailangan meron silang program para ma-process into human readable data. Okay. Ngayon, Ngayon. yung media server, dyan kumukuha si 1, si 2, si 3, si 4, si 5, and so on and so forth na mga media. So bahala na kayo, yung mga nire-representan nyo, maaaring dito po kumukuha. Ngayon, kung sa second 15 minutes, ito yung first 15 minutes, sa second 15 minutes, may panigbago na namang 3 na presinto ang nakatapos, nangangahulugan, padala uli, pero ang matatanggap nitong mga entities na to, PPCRB, NAMFREL Media, Majority Minority, magiging 5 na presinto. Kasama yung unang 2 na naipadala na. Okay po? At yan ay properly explained sa kanila. Ganun talaga kasi nga pinaprocess kasi nila. And therefore, pag pinaprocess, hindi katulad ng COMELEC, yung ipapadala sa amin, sa second 15 minutes, yung 3 lang. Sige, kwento mo sa pagong. Tangina ka. Wala. Ito, tingnan nyo. Pakinggan nyo itong banat ni Attorney Trixie dito kay Chairman George. Ito. Very dinumero kami noon about the use of the personal blogs. Anong kailangan mayroong overwhelming public interest. Pero dito, walang maliwanag na rule for the press secretary to continue blogging on a personal blog. Ang tanong nga ngayon,
monetized ba? Yung pala yun. Kanya? Oh, kasi Ay, hindi pala to, yung kay ano pala to, kaya to, kay Anti-Claire pala to. sorry, kay Anti-Claire palang video yun. Hindi, ito ba yun? Nga. Hindi, itong kaganapan na to, alam kay Chairman Chairman George Garcia, alam nyo, sobrang ang labo. Hanggang ngayon, hindi nila ma-explain. Tingnan niyo yung explanation nila, labo-labo. Di sa tingin nyo hindi ko sinasabihang bobo ang mga Pilipino, pero kung sakali mang na medyo mababa ang pag-iintindi sa mga ganyan, paano nila maintindihan yun? Una-una yung 5 server doon, hindi naman na pala masyadong kailangan yun. Ba't tayo pan-erekta na lang doon? So, kasi isipin niya, yung 5 server, pwedeng magkaroon ng mga mahika doon. Mga magic, Chamberlain, no? So, bakit pa kailangan pa kasi, ewan ko ba? Ang hirap, no? Alam mo, sa sobrang hirap ng explanation mo, Sir George Garcia, pati ako nahirapan na. Pero yun, ganun pa man, kagaya ng sinabi ko kahapon sa mga live ng SMNI, wala na ho tayong magagawa kasi yan din ang gusto ng COMELEC na pagtapos naman yan din ang katwiran ng COMELEC na pagtapos ng wala naman na silang magagawa. Kaya lang yung masakit doon na pagtapos ng botohan, anumang reklamo natin, wala tayong magagawa. Tapos na Oo, ang masama dito hanggang kailan ba tayo? Ang tanong po pala dito, hanggang kailan tayo magtitiis sa ganitong klaseng botohan? Na unang-una, ang hirap ka nang pumila, lagi pang nagkakaabirya yung mga machine, at ang masaklap dito, obvious po ang nangyayaring magic. Yung sinasabing talagang dayaan. Kasi biruin mo ang liwaliwanag po ng live na 26 kay Pastor Apollo Sigibuloy 6 million naging 4 million. Kay Senator Bongo 26 million naging 121 million. Biruin nyo po yun. Diba? So parang kahit naman din sino mga netizen, hindi nyo masisisi na paano nangyari yun? Ano yung magic? Basta imbis na padagdag, pabawas ang nangyari. Ayun yung masaklap dun. Na hindi nyo na maitatago at hindi nyo na mababago yan. Pero, yun na nga, kagaya ng sinabi ko, wala na tayong magagawa. So, ipanalangin na lang natin na may mahalal na isang pinuno ng bansa na katulad ni Pangulong Duterte na talagang hindi gagawa ng mga ganito at hindi ito tolerate yung mga ganitong pangyayari lalong-lalo na sa botohan. Kasi alam nyo, yung botohan nung panahon ni Pangulong Duterte, yun talaga ang naging sa kasaysayan na pinakamalinis na eleksyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Na yun yung hinahanap ng taong bayan. Kaso nga lang, ang nangyari, biruin nyo, sa panahon mo ngayon, hindi na tayo magsasalita kung sino administrasyon. Wala ngang bagay, nakapasok naman yung mga team niya na iba. At masaya din ako kahit papano na kahit hindi nakapasok si Pastor Apollo Sigibuloy bilang senator, kahit papano yung mga hindi naman din karapat-dapat na makapasok ay hindi din nakapasok. Katulad na lang yan nila Abalos, lalong-lalo na si Abalos at si Abalos. Puputo ka. So yun, ewan ko ba, may mga audio pa na lumalabas ngayon na parang boses ni Lisa Araneta Marcos. Hindi ko na nga lang nireaksyonan kasi mahirap na. At may mga kwento-kwento din, hindi ko din masyadong pinapaniwalaan dahil mahirap na, manipulated nga talaga ang nangyaring eleksyon. So, yun nga, siguro ang magagawa natin nito, sana may gumawa at sana siguro mag-abang na lang tayo sa susunod na halalan sa darating na 2028 election kung sino ang magiging presidente
ng ating bansa na kapag ganito pa rin ang nangyari, wala na. Katapusan na ng Pilipinas. Pasalamat na lang tayo kahit paano may mga pumasok ko sa Duterte senatorial candidate. Kahit paano kahit medyo nagkanya-kanya yung iba, nabaso dito si Senator Bongo at Bato, kahit yung iba ay nagkanya-kanya at ginamit lamang ang si Pastor, sabihin na natin ginamit. Kunwari, susuportahan, bandang uli, hindi naman pala susuportahan. Pero ang kinaganda lang sa KOJC, kahit hindi sila sinuportahan nung tao na yun, sinuportahan pa rin nila dahil yun ang kagustuhan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So magkita-kita na lang po tayo siguro at doon na lang din tayo talaga bumawi ng gusto sa darating na 2028 presidential election. So etong pangyayari din na pumangalawa si Bam Aquino, baka ito ay preparado na para sa darating na presidential election. At alam naman na natin na ang makakaliwa at ang mga pulahan at dilawan ay mga magkakampi na ho ngayon. So yun mga banaters, mga kabiyaya, may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin. Comment nyo lang po dyan sa baba at babasahin natin yan. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pepindot na lang yung pindot button. Investigasyon matapos baranasan ang halos 2 oras na pila dulot ng sirang makina. Kanina pa akong Grabe, 9 no? o'clock dumating dito, quarter to 12. Kung na 2 hours, mag-aantay ka, tapos yung boto mo mapupunta lang kay Lito Lapid. 2 hours sa antay mo, sakit sapatos, pumapunta lang kay Kiko Pangilinan yung boto mo. Taklap nga naman talaga nun. Nasa pila pa rin ako. Yung ginalaw ng pila ko, siguro mga kalahati lang. Kalahati lang ang ginalaw. So I expect baka abutin pa ako ng mga alas 2 dito ng hapon bago umabot ako dito sa Butuan. Hindi naman ganun kadami yung tao. So I think there's a problem talaga with the machine. Habang patuloy na binibilang ang boto, nananawagan ang ilang grupo ng transparency sa sistema at accountability mula sa Commission on Elections. Kaya Wala talaga, alam nyo, yung mga ganyang sistema ng Comelec talagang ano. Kaya Comelec wag ho kayong magagalit, lalong-lalo na sa mga vlogger kung nakukomentuhan ho namin yung mali nyo. Mali nyo kasi yan eh. Hindi naman namin mali yan eh. Sabi ko nga, paulit-ulit, ang mga botante, yan ang boss ng Comelec na dapat binibigyan ng safety, binibigyan ng maginhawang pagboto, yung mga lalong-lalo na yung PWD at mga senior citizen. Nangyayari, tangina, parang kami pa yung nagmamakawa sa inyo. Parang nangyayari, kayo yung boss, kami yung tauhan nyo eh. Kami nga yung buboto, kami pa yung nahihirapan, nak ng putya naman. Yan ang hirap sa inyo eh. Tapos pag nasita-sita kayo, magagalit kayo. Ito yung paliwanag ni Chairman George Garcia. Panoorin natin. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa ating halalan hanggang kagabi. Walang tulugan hanggang sa madaling araw kanina dyan sa ating monitoring center Okay. sa Chairman's Hall. Gusto ko lang magbigay ng pagliliwanag lang. Kasi Saan? nga, yung May magdo-drawing na siya. Sa madaling araw, Yan tingnan nyo yung drawing. Ang ganda. Ano to? Leonardo DiCaprio o Imelda Grucheri. O baka ito na yung tatalo sa painting ni sino ba to? Sino ba yung babae nasa painting? Nakalimutan ko. Ito na yung drawing ni Attorney Garcia. nagkaroon ko noon ng dagbawas o nagkaroon ng pagbabawas ng boto. Una gusto kong liwanagin. Ang Comelec, wala kaming pagsusuma total. Nakita nyo lahat yun. Wala kaming pag-ranking, hindi kami pwedeng gumawa nun. Bawal. Sapagkat kami ay kami ang Comelec and therefore dapat yung official yung pwede namin mailabas na kung sino yung mga number 1, number 2 hanggang number 12 at least sa senador at sino yung leading halimbawa sa parties. Wala po kayong makikita. Makikita nyo po sa Hindi naman na yun yung reklamo ng tao. Yung saan ka na napunta? website ng Comelec, real time. Ibig sabihin talagang hindi siya kulang sa oras o hindi siya late, kundi real time
ay ang result ng mga election returns nang gagaling sa bawat presinto. Oh. Ang bawat isang presinto ay may isang election returns and therefore, kung meron kang 93,600 na precincts, dapat may papasok sa aming pong server na 93,600 na precincts o more or less, sabihin na po natin 94,000 na presinto. So wala po. And therefore, yung mga lumalabas po na figures na may suma total, may ranking ng kandidato, hindi po sa amin galing yon. Ibang entities po ang pinanggagalingan nun dahil bawal po kami. Sa amin, pwede niyong alamin. Eh bakit nyo hinahayaan na may ganon? Ay naku po. Alam nyo na palang hindi naman pala sa inyo, bawal sa inyo, ba't nyo hinahayaan na may mga rankings? Eh yung kay Pastor nga lang, anak ng teteng, lahat na lang 42. Buisit na yan. Padala na ba ang presinto ng bayan na to? Ano pa talaga ang boto sa Pangita mo, pati yung mic ayaw na sa'yo. Wala. majority? Ayan, good drawing na Ng siya. result. So yung Ang dalawang ganda ito, ng drawing ha. Tingnan natin yung drawing. Ito yung drawing. Unang drawing. Isang square. Anim na bilog. Ayan ha. Yan daw yung balota ha. Ito, manarin natin. Asan yung machine dyan? Okay. yan ang isang bayan. Okay po. Isang bayan. Puta na, kala ko'y balota. Isang bayan pala daw yan, no? Pag yan ay nakatapos, yung presintong yan, Okay. pag nakatapos na ng kanyang pagbilang, Okay. mag-iimprenta ng election returns, yung sabi ko nga sa inyo, siyam, at pagkatapos magtatransmit siya ng result. So yung dalawang ito magtatransmit ng result sa COMELEC. Comelec. Ang tawag po nito servers. Wow, servers. Hindi pwedeng by verse. O kaya surfers. Okay. Transparency servers COMELEC. Magtatransmit po siya sa PPCRB. PPCRB. Magtatransmit Ang dami palang pinagdadaanan ng boto. Okay. media server. Meron pong majority Bakit na dami? at saka minority. Minority. Yan ay. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ang pagdadaanan. So kung dito pa lang, dyan pa lang sa una, may mangyari ng kabulastugan, di bawas na. Pangatlo, pangapat, panglima, hanggang panglima, wala na, hindi kaltas-kaltas na. Sige, ayan natin siya mag-drawing. So ibig sabihin, ito po Pasok direct doon. na magtatransmit pero Municipal Board of Canvasser, Ito putang na, 7 pa pala, ang dami. MBOC. Okay. O kaya CBOC. Magtatransmit siya dyan, doon, dito, yan, dyan. So therefore, pag nag-transmit siya ng resulta mula senador hanggang konsehal yan, lahat ng yan makakatanggap. Dapat pare-parehas ang natatanggap niya na resulta mula sa presintong yan. So ano naman explanation nyo kung sakali man na yung 3 bilog ay mali ang natanggap at yung 3 ay tama? Anong klaseng yun? Anong may explain nyo doon? Tignan natin, baka may explanation naman. Okay, saan yan? At siyempre, syempre. magtatransmit siya sa pinakabayan niya. Yung canvassing ng pinakabayan niya para naman sa pagpoproklama, pagkakanvas ng resulta ng kanyang mayor, vice mayor, sangguniang bayan para makapagproklama na sila. Kagabi, madami na pong bayan ang nagproklama ng kanilang mga nanalong mayor. Kagabi pa lang, bago mag 10 o'clock, sapagkat tapos na kaagad sila. So, Hindi naman, butang na, hindi naman na yun yung tinatanong. Ang kati ng bilbil ko. Hindi naman na yun yung tinatanong, Chairman George Ang in-explain niya rito kung paano yung pagpasok. Mabilis ang pagpasok. Hindi naman na yun yung problema, Chairman George Ang problema doon yung mga overvoting, yung mga paglabas, salpak mo dun sa balota, ibang apelido ang lalabas. Binoto mo Duterte, nagralis ang resibo. Yun yung layo na nung ginawa mo explanation. kung itong isang to, natapos, padala rin siya doon.
Oh, pupunta na rin daw siya doon. Padala rin po siya dyan. Oh, padala, puta na. Wiki Ngayon. lang, kagulo-gulo na. Yung bawat entities na to, Oh, yung COMELEC, real-time kami. Kung anong pinadala sa presinto, automatically converted into human-readable data. Kaya nung nakikita nyo kagabi doon sa COMELEC website, nababasa nyo kagad kung anong figures, ano ang boto. Human-readable data. Okay po. Yung pong sa NAMFREL, PPCRB Media, Majority-Minority, hindi siya real-time kaagad. Kasi kinakailangang iproseso yung data na natatanggap nila. Kasi pag pinadala yung data, ang data na pinapadala ay ang tawag dyan, machine readable. butang na nung silbi nun. Eh di sana, tinanggal nyo na yung mga yan.